nagdiriwang ng ika-107 taon na pagpipiesta ng barangay na ito ng Pulong Buhay. Subalit malalim ang kahulugan kung bakit tayo ay nagdiriwang sa araw na ito, sapagkat inaalaala natin ang pagdating ng matandang imahen ng Nuestra Señora del Carmen. Ilang daang taon na ang nakalilipas dito sa inyong barangay ng Pulong Buhangin. Isang mahalagang biyaya ang ipinagkaloob sa inyong lahat na taga rito. Nagyan din ang lahat ng mga namimintuho sa ating Ina si Maria sa kanyang larawan ng Nuestra Señora del Carmen. Kaya naman nararapat lamang na ating ipagdiwang at ipagpasalamat ang dakilang araw na ito at ganoon din magpasalamat sa biyaya ng pananahan ng larawan o imahen ng Mahal na Birhen del Carmen sa inyong sambayanan na siyang pinanggagalingan ng abot-abot na biyaya na tinatanggap ninyo bilang isang sambayanan ng mga mananampalataya at nagmamahal sa ating Inang Maria. Sa pagkakataong ito, sa pagdiriwang naman natin ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, binibigyan tayo ng dagdag na inspirasyon ng salita ng Diyos kung paano ba natin mapauunlad ang ating pananampalataya at kung paano dadaloy sa atin ang biyaya ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ating ipinagdiwang sa araw na ito mula sa unang pagbasa sa aklat ng Levitico at ganoon din sa pagbasa ng Ebanghelyo mula kay San Marcos ay tumutukoy sa isang uri ng karamdaman, ang sakit na lepra o keto. Sa unang pagbasa, ininalarawan sa atin kung ano ang itinakda ng batas ni Moises sa mga taong dinadapuan ng keto. Kinakailangan ideklara siya ng isang parit na siya'y may sakit ng keto. At dahil dito, ayon sa batas o dito ni Moises, siya'y magiging marumi. Kaya naman, inihiwalay siya sa sambayanan, paninirahan siya sa labas ng bayan. Gunit-gunit ang kanyang magiging kasuotan at siya'y sisigaw kung may lumalapit na mga tao mula sa malayo, marumi, marumi, upang hindi mamahiran ng karumhan ritual sa ayon sa batas ni Moises ang mga tao lumalapit sa kanila. Kaya naman kaawa-awa ang katatayuan ng isang taong ketongin, hindi lamang dahilan sa pisikal na karamdaman na kanyang dinaranas, kundi sa ganun din dahilan sa sosyal na magiging bunga ng kanyang sakit na siya'y nakahiwalay sa piling ng kanyang pamilya hanggang sa siya'y may sakit ng keto. Ang sakit ng keto ay maihahambing sa kasalanan na siya rin nagpapakakit sa ating kaluluwa. Katulad ng sakit na keto, na unti-unting kinakain ang bahagi ng katawan na dinadapuan ito. Halimbawa, ito ay dinapuan ng keto sa tainga, mawawala ang iyong tainga. Kung dinapuan ka ng keto sa
sa iyong puso, mawawala ang iyong puso. Kaya nakapagdidiri at nakaawa ang natatayuan ng tao may sakit-sakit. Kung tayo nagdidiri sa sakit na ito, na pisikal na dumalapo sa katawan, at higit na dapat pagdirihan, kaya kasalanan na ito ng ating kaluluwa. Unti-unting pinapatay ng kasalanan ng ating kaluluwa. Inilalayo tayo sa Diyos at inilalayo din tayo sa sambayanan ng pananampalataya, sapagkat sa pamamagitan ng ating kasalanan, iwinawaksin natin ang ating sarili sa ating kapwa, dahilan na rin sa ating pagkamakasarili, dahilan na rin sa ating pagkamakasalanan. Kaya naman, kinakailangan na sa ating buhay bilang mananampalataya, iwasan natin ang ketong ng kaluluwa na ito'y walang iba kundi ang kasalanan. Sa Ebanghelyo naman, nakita natin kung paano nagdalang awa sa Jesus sa isang ketongin na lumapit sa Kanya. Lumapit ang taong ketongin at sinabi kay Jesus, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Damang-dama sa pagnanais ng ketongin ito, ang hirap na kanyang dinaranas. Hindi lamang ang sakit ng katawan, kundi ang sakit na dala ng bunga nito sa lipunan na siya'y kaiwalay ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman ang Panginoon sa halip na lumayo sa ketongin, ginawagan at iniibo ito at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At dahil dito ay gumaling ang tao may sakit na ketongin, dahilan na rin sa awa at pagkaabang sa Kanya ni Jesus. Minamahal na mga kapatid, tinatawagan tayo ng salita ng Diyos ngayon na maging maawain at mahabagin katulad ni Jesus. Lalo-lalo na sa mga tao, hindi lamang may sakit na ito, kundi ng lahat ng taong may karamdaman, may mga pangangailangan, mga taong api at mga tungka, ang mga ito'y lumalapit sa atin at umilingi katulad ng ketongin sa Ebanghelyo ng ating awa at pag-ibig. Sa kasaysayan ng simbahan, may mga taong tumugon sa halimbawa ni Jesus ng pagkamaawain at pagmamalasakit, lalo tigit sa mga taong ketongin. Isa na rito si Father Damian, isang pare na nanirahan doon sa Bulugay kasama ng mga ketongin. Pinagsilbihan niya ang mga ketongin hindi lamang sa pamamagitan ng mga panalangin at banal na misa. Pinupunasan niya, pinuhugasan niya ang mga sugat ng mga tao ito. Hanggang isang araw, nabantian ang katawan niya. Hindi na siya makaramdam. Isa na siyang ketongin. Si Padre Damian, Bulugay, gumaling kay Jesus, naging bawain. At siya'y tinangal na banal ng ating simbahan. Kilala siya ngayon bilang Saint Damian of Bulugay. At dito rin sa ating bansang Pilipinas, may mga ketongin tayo sa ating bansa na dinala doon sa Pulyon, isang isla sa Palawan. Bunga ng utos ng Gobernador General ng taong 1900 sapagkat hindi pa alam doon kung paano garamutin ang ketong. Katulad ng mga ketongin ay kinulong doon sa Boracay, sa Pilipinas.
dinala ang mga kaitungin doon sa Pagayong Isla ng Pulyon sa Palawan. Subalit bago pa dumating ang mga kaitungin sa Pulyon noong 1906, isang paring Jesuita ang naghanda sa pagdating ng mga kaitungin. At ang mga paring Jesuita ang naglingkod sa kanila sa looban ng mahigit na 100 taon. Inaalagaan ang mga taong kaitungin. At sila'y tinulungan ng mga madre na mga Padre St. Paul. 4 na madre ang kasama ng mga paring nag-aalala sa mga kaitungin. Sila ang naging mga nurse ng mga kaitungin ito. Pinakain nila kahit na hirap na hirap sila kung saan kukuha ng pagkain at ng malaot ng kulang na kulang. Subalit natulungan nila ang pangangailangan ng mga kapatid nating kawawang ito. Sapagkat katulad ni Jesus, sila'y nagdalang habag, sila'y naging instrumento ng awa ng Diyos. At sa ating panahon, nakita rin natin ang halimbawa ng pagkaawa ng Diyos sa ating mismong Santo Papa, si Papa Francisco. Marahil nakita ninyong isang larawan kung paano lumapit sa kanya isang tao ang mukha ay punong-puno ng bukol at kapangdidil. Subalit sa na pagayuin, liyaka ng Santo Papa, ang taong yaon ay hindi mo na makita ang mukha sapagkat punong-puno ng bukol ang mukha niya. Larawan ng pagkaawa. At ipinakita niya sa gitna natin ang kanyang awa habag sa pamamagitan ng patuloy na pagtanggap, pagyakap sa mga taong lumalapit sa kanya, lalong-lalo na ang mga naging biktima ng malakas na bagyong Yolanda doon sa Tacloban. Sinabi niya, simula pa nang marinig niya makita sa balita ang nangyari sa Tacloban at sa Kabisayaan, nagdesisyon na siya na pumuntang dalawin ang mga biktima. Kaya nga siya tumanaw sa atin noong nakalipas na buwan upang ipakita sa atin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya naman minamahal ng mga kapatid, tayo rin sana'y tutugon sa halimbawa ni Jesus, ang anak ni Maria. Sikapin din natin na ipakita ang ating awa at habag sa ating kapwang nangangailangan. Kung hindi man sa isang ketongin, kahit nasa mga taong may ordinaryong karamdaman, o mga taong nangangailangan, mga taong lumalapit sa atin, ang mga pulubi, ang mga kailiran. Kung tayo tatayo, harapin natin at yakapin katulad ni Jesus. Nang sa ganon, tayo ay magtabo ng biyaya. Gawin natin ating panalangin. Ang panalangin ng ketongin sa Ebanghelyo na yun, Panginoon, kung ibig mo, mapag-aagaling mo ako. Panginoon, kung ibig mo, mapag-aagaling mo ang ketong ng aking kasalanan, ng aking kaluluwa. Panginoon, kung ibig mo, pagalingin mo ang ketong ng aking pagkamakasarili, na dahilan dito ay nawawalay ako sa aking kapwa. Kung paano tinulungan ni San Damian ng Molokay at ng mga paring Jesuita, mga Madre St. Paul, ang mga ketongin na nanirahan doon sa Palayong Isla. Ang pulyon na tinatawag na Island of Tears became the Island of Love and Compassion. Ang
dating isla ng mga lupa ay naging isla ng pag-ibig at pagkakas. Sana ilapit tayo ng ating inang si Maria sa kanyang anak na si Jesus upang makakapka natin ang kagalingan